nagkaroon ng mandatory evacuation dun sa mga communities na yon na nakatira sa border between Thailand and Cambodia. At as of the latest count, mayroong 126 Filipinos ang nakasama dun sa mga na-evacuate na yon. Patuloy ang pag-igting ng tensyon sa border ng Thailand at Cambodia sa kabila ng naganap na Kuala Lumpur Accord noong Oktubre. Muling sumiklab ang labanan sa ilang bahagi ng hangganan na nagdulot ng pangamba sa mga residente at nakapaligid na komunidad. Dahil sa paglala ng sitwasyon, nagsagawa na ng mandatory evacuation ang Thai government sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Philippine Envoy to Thailand, Millicent Cruz Paredes, umabot sa 126 na mga Pilipino ang kasama sa mga inilikas. Pero maganda naman ang kanilang kalagayan. Wala naman sila sa panganib, hindi naman sila naiipit sa labanan. Nailikas naman kaagad sila ng maaga. At sa ngayon ay ako'y natutuwang ipamahagi at ibalita na walang Pilipino ang nasaktan or naiipit. Lahat sila ay mabuti ang kalagayan. Sa tala ng embahada, aabot sa mahigit 40,000 ang mga Pilipino sa Thailand, kung saan 70 hanggang 80% ay nagtatrabaho bilang guro. Karamihan sa mga ito ay nakatira sa mga lungsod gaya ng Bangkok, Chiang Mai at Phuket, bagamat may ilan rin ang may address sa 7 border provinces. Tinatayang 356 na Pilipino ang nakatira sa mga probinsya katabi ng Cambodia. Tiniyak ng embahada na ginagawa nila ang lahat para maabot ang mga Pilipino sa Thailand at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila. Meron po kaming pinamahagi na survey form kung saan pwede silang mag-fill up pa nila yon, ilagay nila kung nasaan sila, kung ano ang assistance na kinakailangan nila ngayon. Sa ngayon, ayon kay Ambassador Millicent, karamihan sa kanila ay humiling ng financial assistance dahil suspendido ang mga klase sa border provinces na nagdulot ng no work, no pay situation sa mga guro. So far, ang mga natanggap naming tulong na pangangailangan nila ay financial assistance. Dahil nga karamihan sa kanila ay guro, at dahil suspended ang mga classes dun sa border provinces na yon, then sa kasamang palad, no work, no pay ang situation nila. Marami sa mga evacuee ay nanatili sa government facilities, private facilities, gym, eskwelahan o sa bahay ng kamag-anak at kaibigan. Sa kabila ng isinagawang mandatory evacuation, tiniyak ng pamahalaan ng Pilipinas na walang Pilipinong nasaktan o labis na naapektuhan ng tensyon sa Thailand-Cambodia border. Ayon sa embahada, hindi nila nakikita sa ngayon ang posibilidad ng malawakang pagkilos dahil confined lamang ang labanan sa border. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa Thailand government. Kasabay nito ay nagpaalala ang pamahalaan sa mga OFW na sumunod sa abiso at maging mapagmatyag sa sitwasyon. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.